Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam po. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din po. So, bago tayo magsimula sa ating tatalakayin ngayong araw is, maaari ko bang mahiling sa inyo na maaari ba kayong tumayo at tayo ay manalangin muna? Okay, class, maaari na kayong maupo. So, ngayong araw is ating tatalakayin kung ano nga ba ang inflasyon. So, bago tayo magsisimula is, maaari bang patitignan ang inyong kapaligiran kung wala ba kayong nakikitang mga kalat at maaari bang pakiayisan yung mga sarili at makinig ng mabuti. So, ngayong araw is, noong nakaraan ang tinalakay natin is about sa inflasyon. So, ano nga ba ang inflasyon? Mamaya is aking i-explain sa inyo kung ano nga ba yung inflasyon. Pero bago tayo tutungo sa ating talakayan is, lalagay ko muna kung ano ang ating layunin. Bago natin simulan ang layunin is, maaari ko pa munang tawagin ng inyong mga pangalan kung sino yung wala dito at kung sino naman yung nandito. Nasaan si Norhaya Ismael? Present. Gairema Benito? Present. Rahima Sulaiman? Present po. And Norsaida Masdan? Present. So, kayo lang yung nandito, no? Yes, ma'am. Asan yung iba? Absent. Wala ba silang sinabi sa inyo kung ano yung dahilan ng kanilang pag-iban sa klase? Wala po. So, kung ganon, wala silang masabi sa inyo, ngayon tayo ay magsisimula na sa ating talakayin. Bago yon, ang ating layunin ngayong araw is, pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipapaliwanag ang iba't ibang uri ng inflasyon. So, natatalakay ang mga estratehiya para mabawasan ang epekto ng inflasyon. Natutukoy ang kahulugan ng inflasyon at makilala ang sanhi nito. Nasabi ko ba sa inyo nakaraan kung ano yung inflasyon? Hindi po. Okay, sige. Ngayon, makinig kayo at ating tatalakayin kung ano nga ba ang inflasyon at kung ano ang mga sanhi at bunga nito. Yes, ma'am. So, ang inflasyon is, ito yung tumutukoy sa pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga piling produkto na napapaloob sa basket of goods. Ito is ayon sa The Economics of Glossary. Ito yung ibang termino na aking nahanap or aking nabasa sa textbooks. So, ito yun siya. Ito yung tinatawag na inflasyon. So, sa iba naman,
ito ay isang pataas na paggalaw ng presyo at ang deflasyon ay pagbaba sa halaga ng presyo. So, kung may inflasyon, may deflasyon. So, ang dalawang yan is magkaiba. Yung inflasyon is tumutukoy sa pagtaas, samantala naman ang deflasyon is sa pagbaba ng halaga ng presyo ng mga ating pangangailangan sa araw-araw or ating kagustuhan. So, itong sa pataas na paggalaw ng presyo is, ang nagbigay nito sa kahulugan ng inflasyon is sa economics na libro ni na Parkin at Bate. So, bago tayo magpatuloy is may papakita ko sa inyong larawan. Nakikita niyo ba ito? So, ano ang ipinapahiwatig ng nasa larawan? Is Binibining Sulaiman. Kasi po sa akin nakikita is tungkol po ito sa presyo o sa pagtaas o pagbaba ng presyo sa mga bilihin. Sa inyong palagay, ano ang ipinapahiwatig ng ganitong sitwasyon? Okay, wala. Wala pa kayong idea, no? Hindi mamaya, malalaman niyo kung anong pinapahiwatig mo. Ngayon, pumunta naman tayo sa pagsukat sa pagtaas ng presyo ng inflasyon. Ginagamit para sukatin yung kung paano isolve yung ang Consumer Price Index is ito yung ginagamit sa pagsukat ng inflasyon upang mapag-aralan ang pagbabago sa presyo ng mga produkto. So, ito is tatalakayin na lang natin sa mga susunod na araw kasi masyado ito siyang mahaba or masyado itong magulo sapagkat ito yung ginagamit sa pagsukat sa pagtaas ng presyo. So ngayon, tayo ay pupunta naman or ating tatalakayin kung ano yung mga dahilan ng inflasyon. So, ito yung dahilan ng inflasyon. So, Binibining Ismail, maaari mo ba itong basahin? Dahilan ng inflasyon. Demand pull, tumataas ang demand dahil sobra ang supply ng salapi. Kaya maraming produkto at serbisyo ang kayang bilhin, kaya bababa ang supply ng mga bilihin na magtutulak sa pagtaas ang presyo ng bilihin. Maraming salamat, Binibining Ismail. So, ito yung isa sa dahilan ng inflasyon or una sa dahilan ng inflasyon, ang demand pull. So, kapag tumaas ang demand dahil sa sobrang supply ng salapi, kaya maraming produkto at serbisyo ang kayang bilhin, kaya bababa ang supply ng mga bilihin na magtutulak sa pagtaas ng presyo ng bilihin.
alam naman natin na kapag mas marami yung supply ng salapi is marami tayong nakukuha po. So kung ihalin tulad natin sa mga kagamitan natin sa pang-araw-araw. Katulad nito is yung mga pagkain natin. Kasi pag marami tayong nabibili, alam naman natin na yung mga nagtitinda na kung saan, kung ano yung produkto na mas marami yung kinikita, is yun din yung mas pinapatas nila yung presyo sa mga sumusunod na araw. Pagkat mas marami sila nakukuha dito na income. Kaya ito yung magtutulak sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang pangalawa is cost push. Maring ba itong basahin Mrs. ay binibining Masdal? Cost push. Ang pagtaas ng mga gastusing produksyon ang siyang sanhi ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Maraming salamat binibining Masdal. So, ayon sa kanyang binasa, ang pagtaas ng mga gastusing pamproduksyon ang siyang sanhi ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. So, isa na dito is yung kapag tumaas yung mga ating sangkap sa ating mga lulutuin, for example sa mga tinitinda sa mga karinderya, katulad ng mga isda, yung mga gulay, pag mas mataas yung presyo ng mga sangkap, is syempre tayo na mga nagbebenta is tataasan rin natin yung presyo. Pagka syempre kung ang ibebenta natin, binili natin sa palengke, katulad ng saging, binili natin yung saging na 200, tapos naman ibenta natin yung na 10 piso lang, di ba? Lugi. So, ganun, tatasan rin natin yung presyo para makabuha tayo ng porsyento dito, mas malaking porsyento. So, ngayon, dahil tapos na tayo sa dahilan ng inflasyon, tayo ay dadako naman sa dahilan at bunga ng inflasyon. Habang inaano ko pa itong iba, didikit ko pa, sino yung gusto magbasa sa inyo? Okay, binibigyan namin ito. Opo. Dahil ka ng inflasyon at saka bunga nito. Pagtaas ng supply ng salapi. Tataas ang demand o ang paggasta kaya mahatak ang presyo pataas. Magdepende sa importasyon para sa hilaw na sangkap. Kapag tumaas ang palitan ng piso sa dolyar o kaya tumaas ang presyo ng materyales na inaangat ang mga produktong umaasa sa importasyon para sa mga hilaw na sangkap ay nagiging sanhi rin ang pagtaas ng presyo. Okay, maraming salamat Binibining Benito. So, batay dun sa binasa ni Binibining Benito, isa sa dahilan ng inflation is yung pagtaas ng supply ng salapi. So, dahil dun sa natalakay natin sa
una natin pinag-aralan, ang pagtaas ng supply ng salapi is nagiging dahilan ng inflasyon. Kasi alam naman natin na pag mas mataas yung supply ng salapi is magiging mahal yung produkto. So, ang magiging bunga naman nito is tataas ang demand o ang pagkasta kaya mahatak ang presyo pataas. Tulad nga nung sinabi ko kanina, pag mas mataas yung supply ng salapi is tataas rin yung presyo ng produkto. Ang sunod naman is pagdepende sa importasyon para sa hilaw na sangkap. So kadalasan sa ating mga Pilipino is dumedepende tayo sa mga hilaw na sangkap sa pinagmumulan nito. Umaasa tayo sa pagmumulan nito kung saan ating nantay kung ano nga ba yung presyo na kanilang igagatong dito or kanilang ilalagay dito. So kapag tumaas ang palitan ng piso sa dolyar o kaya tumaas ang presyo ng materyales na inaangkat, ang mga produktong umaasa sa importasyon para sa mga ilaw na sangkap ay nagiging sanhi rin ng pagtaas ng presyo. So tama, kapag mas mataas yung piso sa dolyar, tataas rin yung presyo ng mga materyales natin. So ito yung magiging isa sa dahilan para magiging isa sa bunga ng inflasyon sapagkat yung pagtaas ng presyo is yung iba sa atin ay hindi nakakayanin ito. Yung iba may mag-a-adjust na lang na kahit na hindi na maayos yung produkto is bibilhin nila para lamang makakuha ng pera dito or mabawi nila kung ano yung kanilang nagastos. So, pumunta naman tayo sa ikatlong dahilan ng inflasyon. Gusto pa bang magbasa? Sige, Miss Sulaiman. Ay, Binibining Sulaiman. Monopolyo o cartel. Nakapagpokontrol ng presyo ang sistemang ito. Kapag nakontrol ang presyo at dami ng produkto, malaki ang posibilidad na maging mataas ang presyo. Pambayad utang. Sa halip na magamit ang bahagi ng pambayad budget, ito ay napupunta lamang sa pagbabayad ng utang. So, tama. Isa sa dahilan ng inflasyon, yung monopolyo o cartel. So, ano nga ba yung monopolyo? Ang monopolyo is ito yung parang isang market na pinagmumulan lamang na isang produkto na walang katulad sa ibang kumpanya or ibang tindahan or pamilihan. So, ang isa sa halimbawa ng monopolyo is yung cellphone ngayon na uso kung saan ito yung iPhone. Alam naman natin na yung iPhone is iniluluwas lamang dito sa Pilipinas para ibenta at hindi ito galing dito mismo sa ating lugar, hindi ito dito mismo ginawa. Ito ay inaangkat pa natin sa ibang lugar. So, ang bunga nito is nakapagkokontrol ng presyo ng sistema ito. Kapag nakontrol ang presyo at dami ng produkto, malaki ang posibilidad na maging mataas ang presyo nito. Tama, di ba? Yes, ma'am. Alam naman natin na ang iPhone is galing sa ibang bansa. So, pag galing nito is, kung ano yung presyo nito, example, kung ito ay 10,000 doon, maaaring pag dumating dito sa atin is dodoble pa yung presyo nito. Ito yung isa sa dahilan, isa ito sa bunga ng inflasyon. Kasi alam naman natin na yung mga bentahan sa ibang bansa is hindi katulad ng nasa lugar natin. Kasi kung gaano kahina yung benta doon or gaano kababa yung benta doon, gano'n naman ka-triple o ka-doble dito sa atin. So, dito naman tayo sa pambayad utang. So, isa talaga sa dahilan ang pambayad utang. Dahil sa halip na magamit ang bahagi ng pambansang budget, ito ay napupunta lamang sa pagbabayad ng utang. Katulad nga sa atin, may gusto tayo na isang bagay, imbis na yung pera na gagamitin natin doon is napupunta pa natin sa ibang bagay o doon sa pinag-utangan natin. So, alam naman natin na pag may utang tayo, mas gugustuhin natin bayaran yun, di ba? Kasi ayaw natin mapaya, ayaw natin puntahan tayo ng pinagkakautangan natin. So, imbis na gamitin natin yun na budget para sa produktong ating ibibenta, mas pipiliin natin na ipambayad ito. Kaya ito ay nagiging isang dahilan ng inflasyon. So, meron pa dito, wait lang.
class. Ayun yung dumikit. So, ganito na lang. Hawakan ko na lang. So, sino pa yung gustong magbasa? Binibining Ismael, present. Ari mo pang basahin to. Pagtaas ng palitan ng piso sa dolyar. Dahil sa kakulangan na pumapasok na dolyar, bumababa ang halaga ng piso. Nabubunga ito ng pagtaas ng mga produkto. Kalagayan ng pagluluwas o export. Kapag kulang ang supply sa lokal na pamilihan dahil ang produkto ay iniluluwas, maging dahilan nito upang tumaas ang presyo ng produkto kapag mataas ang demand kaysa sa produkto. Ito ay matutulot na pagtaas sa presyo. So, ito yung panglima sa dahilan ng inflasyon. Yung pagtaas ng palitan ng piso sa dolyar. Dahil ang bunga nito is dahil sa kakulangan ng pumapasok ng dolyar, bumababa ang halaga ng piso. Nagbubunga ito ng pagtaas ng mga produkto. Alam naman natin na pag kulang yung pumapasok ng dolyar sa atin, yung piso is bumababa rin yung halaga. So, magiging dahilan nito upang mas maging mataas yung mga produkto. Kasi alam naman natin na yung mga nag-business, mas gusto nila yung malaki yung kikitain mo sa kanilang produkto. So kahit na alam nila na mababa lang yung halaga ng piso, mas gusto nila pa rin nilang lakihan yung halaga ng kanilang binibenta. Siyempre, ayaw rin nilang malugi, katulad rin natin na ayaw rin natin malugi sa ating mga bibilihin. So ang huling dahilan at bunga ng inflasyon is kalagayan ng pagluluwas. So kapag kulang ang supply sa lokal na pamilihan dahil ang produkto ay iniluluwas, magiging dahilan nito upang tumaas ang presyo ng produkto. Alam naman natin ngayon na yung pagluluwas is hindi madali, di ba? Kapag kulang yung isang produkto at mabenta ito sa atin, nagiging dahilan nito na magiging dahilan nito ng inflasyon. Kasi kapag kulang ang supply nun is maaaring yung bagay na yun na gusto natin makuha is lalakihan nila yung presyo nun. Kasi nga, sa kagusto natin, alam naman natin na tayo mga Pilipino is mahilig sa mga gamit na bago. Yung walang katulad, yung gusto niya siya lang yung sikat kasi may ganito siya. Pinagmamayabang yan kasi ganito ganyan. Ay, yung anak ni walang ganyan. Ako lang yung may ganito. As ikaw naman na ingitera sa gilid, pipilitin yung nanay. Nay, pahingi ako nito, bibili ako ng ganito kasi yung anak ni merong ganito. So, di ba? Alam niyo naman yan. Hindi sabihin hindi nila na-experience. Alam ko na nagawa nila yan. Nakita lang na may magandang lipstick si kaibigan dati. Ayun, nanay, bibili ako ng ganito. Maganda yung lipstick ni pahingi naman. Kasi nga, gusto ko rin yan. Tapos pagdating sa room, ipagmamayabang yung bagong gamit. Kasi may ganito. O, paano yan? Tama yan, di ba? So, di ba nagiging dahilan yun ng inflasyon? Yes, ma'am! Kasi mas mabenta yung ganon. Kaya kayo, iwasan niyo yung pagiging inggitera. Yes, ma'am. Lalagay ko na to sa baba. Yes, ma'am. Pagka mainit kayo, ako inyong sapukin, kawawa naman ako. Yes, I Tapos, nabalin ko na ito, ha? Yes, ma'am. So, ngayon, tayo naman ay dadako sa kung paano nakaka-epekto ang inflasyon sa ating edukasyon, kalusugan at seguridad. Makita ba, class? Medyo, ma'am. Yes, yung gula lang sa labas, ha? Kasi
si Blue Bond na din. Tensya na nagmamadali yung mundo. Class, alam kong chismosa kayo sa bahay. Huwag dinadalhin dito. Sino yung maaaring magbasa nito? Verema. Hindi niyo ba maklaro? Sige, ako na lang. So, ang una is edukasyon. Ay, isa ito sa magiging dahilan na tumataas ang gastos sa matrikula at school supplies na maaaring umadlang sa pag-aaral ng mga estudyante mula sa mahihirap na pamilya at makapekto sa kalidad ng edukasyon. So tama, sa pag tumaas yung gastos sa matrikula at school or school supplies na maaaring humantong ay humadlang sa pag-aaral ng mga estudyante. Kasi alam naman natin ngayon na mahal yung mga kagamitan. Halimbawa na lang ganito, pag nagre-report kayo, bibili kayo ng mga ganito. Di ba mataas yung mga ganitong presyo ng mga kartolina? Kaya yung marker. Pag makapal. So isa na rito sa mga suliranin sa inflasyon. So ang pangalawa naman is sa kalusugan. Nagmamahal ang presyo ng gamot at serbisyo. Serbisyong medikal na naglilimita sa access sa healthcare at nagdudulot ng stress na maaaring makapekto sa mental health. So tama sa kalusugan natin, pag mas mahal yung presyo ng gamot at serbisyong medikal, maaari tayong maapektuhan nito. At maaari tayong ma-stress. So kapag stress tayo or may dinadala tayong karamdaman, hindi natin alam kung paano tayo kikita or paano tayo kukuha ng panggastos. Kaya isa ito sa magiging sanhi para yung inflasyon is tumaas kasi pag mas mabenta yung gamot, tataasan ng mga nagbebenta. So ang huli is sa seguridad. Maaaring tumaas ang krimen at social unrest dahil sa lumalalang kahirapan habang nahihirapan ang gobyerno na napunuhan ang mga programa para sa seguridad. So, sa seguridad naman is kapag mas mataas yung krimen or social unrest. So, kapag tumaas yung krimen at social unrest, diba delikado yung ganyan? Delikado sa atin, lalong-lalo sa inyong mga kababaihan, di ba? Yes, ma'am. Kasi kapag alam natin na gaganap yung krimen sa ating lugar is yung mga magulang natin, imbis na pagtrabahuin tayo is nasa bahay lang. Kasi nga, ingatan tayo, inaalagaan, at mas iisipin nila ang ating seguridad kesa sa pang-araw-araw nating gastusin. So, magiging limita na rin yung ating access sa paglabas-labas or paghahanap buhay. So, isa ito sa sanhi ng inflasyon. Dahil tapos na tayo sa sanhi ng inflasyon, punta naman tayo sa paglalapat. Bibigyan ko kayo ng gawain dito, ah. Yes, ma'am. Kasi blue. Kasi ako hindi ko maklaro. So, 5 minuto lamang ito, ah. Kaya hinihiling ko sa inyo na gumawa kayo ng isang budget para sa isang linggo o isang buwan na sa alang-alang ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pwede na kayong magsimula.
Alam talaga natin mga Pinoy, no? Kung ano yung gawain ng isang tao sa bahay nila, dala-dala hanggang sa eskwela. Hindi naman halata ng chismosa kayo. Promise. Sabihin ko po mamaya ng sinabi mo. Ha? Ano magpaliwanag? Tapos na ba kayo, class? Wala pa po. Yan. Kasi wala pa. Unahin mo yung pagchichismis kaysa sa pagsagot. Ilalagay ko sa card mo yan, ha? Chismosa. Number 1. Tapos na ba? Opo. Oo. Mamaya na lang yan ipasa. Kasi Yes. may pagtataya pa dito or may papagaw pa ako sa inyo. Yes, may naiintindihan ba kayo sa aking mga sinabi? Yes, ma'am. Marami po. Kung marami, dapat masagutan niyo ito. Yes, ma'am. 5 katanungan lang, ha? Yes, ma'am. Dito niyo ba na rin yung pagiging chismosa, ha? Opo, ma'am. Kaninong manok ba yan? Bakit bahay po? Mamaya kunin niyo. Gagawin nating ulam. Huwag mo gawin tinola. Mahawak ka na may-ari. Sige. Okay, class. Maaari na kayo magsimula. Ang saan sulat po? Sa papel, kahit anong klaseng papel na lang. Kung ano yung dala niyo ngayon, alam ko naman na yung dala-dala niyo ngayon, puro foundation, pang-kilay, pulpo sa mukha. Siyempre, hindi yan maiiwan, di ba? Ang okay lang, wala kong kulay. Okay lang yan. Bigyan na lang kita mamaya. Alin ma'am? Kulay po? Pwede rin po pasensya po. Oo, huwag na kayo. Mamaya na kayo magkikwentuhan sa akin. Ano ang pangunahing sanhi ng inflasyon? Secret. Ma'am, bakit ang liit ng writing, ma'am? Hindi ko na practice, anak. Nasunod, lalakihan ko na. Sige, ma'am. Alin po yung writing po? Opo, yung writing po. Tapos na ba? Yes, ma'am. Sige. Kung tapos na kayo, sino ang maaaring sumagot sa unang tanong? O Benito, Ma'am. malagyan na kita ng kilay mamaya. Maaari ka nang magsimulang sumagot. O tulungan niyo yung kasama niyo, huwag puro chismis. Sige na, tumayo ka na, Benito. Ben. O, maaari mo bang tulungan, binibining sa layman? Yung nasa gitna niyo, pangiti-ngiti lang, pero alam kong di yan nakinig. Ano ang pangunahing sanhi ng inflasyon? Ang pangunahing sanhi ng inflasyon ay ito po ay ang pagtaas ng presyo sa mga bilihin. Tama. Anong oras na ba? Dahil na malapit na po mamatay. Dahil malapit na, yung mga hindi nyo nasagutan dito, isisama nyo na lang sa ating takdang aralin. At ito ay inyong isusumite sa susunod na linggo.
Linggo. Sa Lunes. Sa Lunes po. Anong araw ba ngayon? Biyernes. O, diba? Sige, pumasok ka sa Linggo. Sabi niyo po, Linggo. Ito sumiti sa Linggo. Saan po? Sa bahay mo ha? Oo na, kasalanan ko na. O, maaari na kayo magsimula at lang makatapos na tayo dito at makalabas. Okay, class, tapos na ba kayo? Yes, ma'am. Maaari ba kayong tumayo at tayo ay magtatapos na ngayong araw. So, dapat may natutunan kayo sa ating mga tinuro or ating tinalakay ngayong araw. So, paalam sa inyong lahat. Paalam na po, Ginang. Okay, maaari na kayong umuwi. Thank you, ma'am. Bye po.